Guys, nangihina na ako dahil di kami pinapakain ng mayora na yon. This time, I realized nagiging jerk din ako sometimes about food. Minsan, I throw away the food na hindi ko pa ginagalaw and now I realize I'm so lucky pala na food ako at may mga tao pala sa mundong nagugutom. Astrid, kumain ka na ba? Wika ni Charmaine sa kabilang linya. They did not give me any food eh. Wika ko habang nakaupo at inaamoy ang sarili ko. I'm so mabaho na rin. Ikaw, kumain ka na ba? Sambit ko naman kay Charmaine. Oo, wika naman niya. That's good, sambit ko habang napangiti. Maya-maya pa biglang bumukas ang pinto. Napatayo ako dahil baka pagkain na. You can get out of here. Wika naman ang boss namin. Siya ba ang lover na matandang kulubot na yon o yung senior? Kasi siya lang ang naiwan dito and si senior umuwi sa hasyenda nila. Ano? Hindi ka aalis dito? Malamig niya namang sambit habang nakakunot ang noo. I just want to know kung pinalabas na ba yung dalawang kaibigan ko, sambit ko naman. Ilalabas na sila, wika niya at nauna nang umalis. Lumabas na rin ako at agad tinignan si Charmaine sa kabilang room. Is she okay? What did you do to her, you witch? Sigaw ko kay Mayora habang dinuduro siya. Nakatitig lang ako kay Charmaine, walang malay. Akala ko ba malakas siya? Ang dami niya palang pasa at ang daming dugo sa katawan niya. Di naman ako pinansin ni Mayora at umalis na sila. Bilisan nyo, sambit naman niya. Bumuntong hininga naman ako at agad na nagtungo sa dark room. Jennifer, sigaw ko habang kinakatok ang pinto. Astrid, sambit niya habang umiiyak. Sinipa ko ng buong lakas ang pinto ngunit ayaw mabuksan. Agad akong naghanap ng bagay na pwede kong gamitin sa pagbukas ng pinto. Nakita ko naman ang malaking vase na may halaman sa loob. Wala na akong pakialam kung wala akong sasahuli na ilang buwan, basta mailabas ko lang ang kaibigan ko dito. Hey, ano bang gagawin mo dyan? Sambit naman ni Apollo. Agad naman akong tumingin sa kanya. Nakakunot ang noo ko na nakatingin sa mga mata niya. Palabasin mo si Jennifer dyan sa dark room na yan. Utos ko sa kanya. Nag-cross arm siya na nakatingin sa akin. And why should I do that? Tanong niya naman. Agad akong napatingin sa kanya habang hindi makapaniwala sa sinagot niya sa akin. Sarap na dyan ka ng lalaking to eh. Are you blind? You heard her right? And you told me palalabasin mo ang kaibigan ko and then now you answered me a nonsense answer? Sambit ko. Where are you going? Takang tanong ko. Ano? Gusto mo bang ilabas yung kaibigan mo o hindi? Sambit niya sa akin. Napapikit ako sa inis at bukas ng mga mata ko nakaalis na siya. Jen, hold on, okay? Sambit ko naman. Kinikilig ako sa conversation ninyo. Natatawang sambit ng kaibigan ko. Napakamot na lang ako nang dahil sa sinabi niya. Akala ko umiiyak siya at natatakot makakimarites lang pala. Nagbabangay lang naman kaming dalawa, anong nakakakilig doon? Maya-maya pa, bumalik si Apollo at agad kinuhang susi. Napakunot ako na makita ko ang chain. It looks like my chain ay binigay ng lolo ko. Hahawakan ko sana nang bigla niyang tampalin ang kamay ko. Don't touch it, istriktong wika niya. It looks like my chain. Sorry, sambit ko. Bigla naman siyang napatingin sa akin at tiningnan niya ako. No, hindi ikaw yun, wika naman niya sa akin. Kumunot naman ang noo ko nang dahil sa sinabi niya sa akin. Maraming ganitong keychain dito sa Pilipinas. Hindi lang ikaw ang may ganito. Pag-iiba niya ng topic habang hindi makatingin sa akin. Limited lamang yan. Sambit ko naman. Ano bang sinasabi niya? Naguguluhan tuloy ako. Mayaman ka ba para makabili ka ng ganitong keychain? Sambit naman niya sa akin. Umiling naman ako. Di ko namalayan na kalabas na pala si Jennifer kaya napatingin naman ako sa kanya nang umiti siya nang malapad sa akin. Nga pala, here's the list of what I want at kung anong gusto mong lutuin sa akin and pack our things dahil pupunta tayo sa island ko next week. Wika naman niya sa akin. Napakunot ang noo ko dahil sa sinabi niya. Bakit ba kailangan pang ipack ang mga gamit ko next week pa naman? Wala ba akong karapatan na umayaw sa lahat ng sinasabi niya sa akin? Here's the money and keep the change. Wika naman niya at tumalikod na siya sa amin. Tara na, magbihis na muna tayo. Wika naman ni Jennifer sa akin na excited pa. Mas excited pa nga siya kaysa sa akin. Nagbihis na muna kami ni Jennifer at lumabas na. Nakasalubong namin si Charlotte. Alam ko, kawawa yung magiging kaibigan niya dahil nadadamay sa mga katangahan niya.
Sambit nito at kumunot ang noo ko. Parang sinasadya niyang marinig ko ang mga sinasabi niya. Ako bang pinariringgan mo? Tanong ko naman kay Charlotte. Huminto naman siya at tumingin sa akin. Ano? Ikaw lang bang may kaibigan na nadadamay sa ginawa mong mali? Hindi ka naman importante para pagchismisan namin. Wika naman niya sa akin. Umiti naman ako sa kanya ng plastic. Good to hear that. Kasi kung ako man, hindi na ako magtataka. Maganda ako kaya worth it lang na pagchismisan ako. Sambit ko at kinaladkad ko na sa Jennifer paalis sa kinaroroonan ko. Naririnig ko pa ang galit na wika nito. Pero wala akong pakialam sa kanya. Ang galing mo mang inis ah. Sambit naman ni Jennifer sa akin. Stop praising me. Wika ko habang natatawa. Tara na mga magagandang binibini, wika ni Henry, driver ng mga Adams. Ngumiti kami at pumasok na sa kotse. Naka-maid's uniform kami kaya medyo uncomfortable siya suotin. Ilang minuto lang nakarating na kami sa mall. Bababa na sana ako na mapagtanto ko. Wala na pala sa kamay ko ang listahan ng mga bibilhin. Asa na yun? Wika ko habang nag-aalala. Wait muna, baka nahulog natin sa mansyon. Tatawagan ko muna si Charmaine. Wika naman na Jen at dali-dali naman niyang kinuha ang cellphone niya at agad-agad niyang tinawagan si Charmaine. Hello, nawawala yung listahan ng mga bibilhin namin. Pakitingnan naman oh. Ha? Yun ba? Sige, wag na lang. Magpahinga ka na lang muna. Agad-agad ay binaba ni Jennifer ang tawag. Mahina pa daw siya. Wika naman ni Jen. Kuya Henry, pwede bang bumalik tayo? Nawala kasi yung listahan ng mga bibilhin namin para sa ulam ni boss. Wika ko naman habang naka-poppy eyes. Huwag kayong mag-alala. Akong bahala dyan. Huwag kayong matakot. Ako na. Basta ngumiti lang kayo sa akin, magkakaroon na ako ng lakas. Wika naman niya. Napangwi ako dahil sa sinabi niya sa akin. He is so unpredictable. Pero gagawin ko yon para di kami mapagalitan ulit ng boss namin. Is this tama ba? Sambit ko naman kay Jennifer habang kinukuha ang 2 box ng beer. Yeah, I guess so. Wika na Jen habang diskumpyado. You're not sure, right? Sambit ko naman kay Jen habang namimili naman kami ng chichirya. Henry, are you really sure about this thing? Kasi hindi naman namin afford na napapagalitan ulit at papatayin kami sa gutom. Wika ko dito habang siya naman ay ngiti-ngiti. Alam nyo, pinagtitinginan tayo ng mga lalaki sa grocery. Wika niya kaya naman napatingin kami sa kanya. And what's the big deal about it? Tanong naman ni Jennifer sa kanya. Bigla siyang napatingin sa amin ni Jennifer na parang ang tingin niya sa amin super slow kami. Siyempre, mga tisay kayo, magaganda at ako isang pogi. Wika niya habang nakangiti ng malapad sa akin. Napatingin kami sa mukha niya na parang hindi ka panipaniwala ang mga sinasabi niya sa amin. Is he for real? Ano bang nakain at naisip niya yon? Para naman siyang tanga nito. We're very sorry ha, pero hindi naman po totoo yon. Wika naman ni Jennifer. Anong hindi totoo? Tanong naman ni Kuya Henry sa kanya. Yung tisay kayo? Dagdag niya, nasambit kay Jennifer. Hindi po, yung pogi kayo, sambit naman ni Jennifer. Natawa naman ako sa sinabi ni Jen. Kakaiba din kayo, no? Wika naman niya sa amin. Niyaya niya kami dalun sa mga snack section. Kumuha na lang siya kung ano-ano at kaming dalawa ang taga-bitbit. Nang matapos na ay nag-counter pa rin kami at lumabas na. Sinakay na rin namin ang mga binili sa loob ng sasakyan at dali-dali kaming pumasok sa loob ng kotse. Sure ba kayo na hindi kami mapaparusahan at mapapagalitan ni Mayora? Tanong naman na Jennifer kay Henry. Ako nang bahala sa inyo. Wika naman niya habang nakangiti. Bumiyahe na kami at dali-dali na kaming nagtungo sa mansyon. Nakatingin lang ako sa mga daanan at ngayon ko lang napansin ang mga matataas na building. May ganito din naman sa amin pero iilan lang. Dito sa Maynila madami kaya medyo naninibago ko. Nakakamangha, diba? Wika naman ni Jen sa akin. Tumango ako bilang tugon sa mga sinabi niya sa akin. Okay lang ba siya sa inyo, kayo sa mansyon? Tanong naman ni Henry sa akin. Tumango naman kami ng pilit ni Jen. Sa totoo lang, hindi naman kasi pinapayagan ni Senior si Mayora na tratuhin ng ganyan ang mga katulong. Pero itong anak niya na si Apollo, napakahirap hindi nakikialam kaya lumalaki ang ulo ng matandang yon. Wika naman ni Henry. So bakit di mo kaya isumbong ang matandang yon? Wika ko naman kay Henry.
Wala akong laban kay Mayora. Kapasit kasi siya ni Senyor. Wika ni Henry. Nabigla ako dahil sa sinabi niya. So that makes sense. So bakit naging Mayora siya sa mga katulong at hindi na lang siya nanahimik at sumama sa kapatid niya? Tanong naman ni Jen sa kanya. Hindi ko rin alam. Ang tayong pagkakaalam ko lang ay yung si Apollo. Wika naman niya. Tumango ako bilang tugon sa sinabi niya sa akin. Maya-maya pa ay nakarating na kami at agad-agad kaming nagtungo sa itaas sa kwarto ni Sir Apollo. Hindi naman ako nakapasok doon kaya medyo kinakabahan ako. Dark color kasi ang sasalubong sa'yo sa hallway, unlike sa hallway namin na bright yung color. Grabe naman, what's going on here? Napaka-creepy, wika naman ni Jen. You're right, wika ko naman sa kanya. Bigla namang tumigil si Henry sa harapan ng gold door. Paalala ko sa inyo na malaki ang kwarto ni Apollo. May sarili siyang kitchen sa loob, may sariling dress room, game room, wine room at saka office room. Wika naman niya sa amin habang nakangiti. That's impossible. Yan na lang ang naisambit ko. Ganyan din ang reaksyon ko nang pumasok ako sa loob. Wika naman ni Henry sa akin. May pinindot si Henry at nagsalita muna siya bago pa bumukas ang pinto. Good morning, Apollo. Wika naman ni Henry habang nakangiti kay Apollo. Yung mga mata ko nakatingin lang sa katawan niya na tanging boxer lamang ang suot. Hoy, tumutulo ng laway mo. Ano ka ba? Natikman mo na yan. Wika naman ni Jennifer kaya napaiwas ako ng tingin dahil sa sinabi niya sa akin. Is all I needed here? Tanong niya naman habang naka-poker face na tumingin sa amin. Pilit naman kaming tumango at nilagay sa harapan niya ang mga binili namin. Kumunot naman ang noon niya nang tingnan isa-isa ang mga binili namin. Bakit 4 na steak lang nandito? 10 pieces ang nandun. Malamig niyang wika habang nakatingin sa akin. Di na ako pinatapos pa ni Henry dahil nagsalita na siya kaagad. I'm so sorry, Apollo. Naiwan ko kasi yung list Ako yung umawak at saka ako na rin namili ng mga yan. Huwag mo silang pagalitan. Wika naman niya. Bumuntong hininga naman siya. Okay, get out now. Maotoridad niyang sambit. Tumalikod naman kami at tumakbang na. Lalabas na sana ako nang bigla naman siyang nagsalita. You, what's your name again? Tanong niya. Naguguluhan naman ako kung sino ang tinatanong niya. Ikaw, yung dinala ko sa party? Sambit nito. Astrid, wika ko naman. Stay here, sambit niya. Napatingin naman ako kay Jennifer na may malapad ng ngiti at parang nga bang tuwang-tuwa pa siya na maiwan ako sa loob ng silid ni Apollo. Good luck, wika naman ni Jen habang nakangisi. Umirap na lang ako dahil ayokong makasama ang lalaking ito. Naisara na ang pinto at dali-dali akong nagtungo sa gilid ng boss ko. Pick it up at ilagay mo sa kitchen, wika naman niya. Naging masunuri naman ako. Mahirap na at baka ma-disappoint ko ulit si grandma at ang pamilya ko. Kinuha ko naman ang itlog at buntik na itong mahulog. Be careful! Wika naman niya habang malalim akong tinitigan. Napalunok na lamang ako nang dahil sa sinabi niya at tumayo ng tuwid. Dali-dali naman akong nagtungo sa kitchen at nilagay isa-isa ang mga pinamili namin. Nga pala, after this, cook my lunch, wika niya. Napakagat ako sa ibabang labi ko dahil hindi ako marunong magluto. Anong tinatayo-tayo mo dyan? Move! Inis niyang wika kaya dali-dali kong kinuha ang mga beer na binili namin kanina. I want chicken adobo, wika naman niya. Napakagat pa ako ng todo. Aray! Sambit ko at nabitawan ko ang 2 beer. Shit! Wika naman niya at agad-agad na nagtungo sa akin. You're so stupid, sigaw niya. Napatingin ako sa kanya. Magsasalita pa sana ako ngunit di ko na nagawa yon dahil nakita ko ang dugong nasa labi ko. Dali-dali akong pumunta sa sink at tinugasan to. Wipe it. Napatingin ako sa nagbigay sa akin ng tissue. Kinuha ko na lang yon at pinunasan ang labi ko. Next time, do your best and be careful. Huwag kang tatanga-tanga. Sambit na naman. Kahit makipagtalo pa ako sa menopause na lalaking to, hindi ako mananalo. Hinayaan ko na lang siya at bumuntong hininga na lamang. Kinakabahan ako dahil inilapag niya ng ingredients. Naka-poker face lang siya the whole time. Di ko alam ano bang dapat kong sasabihin sa kanya dahil nakakatakot ang ekspresyon ng mukha niya. You'll do whatever I say to you. Wika naman niya.
Napilitan naman akong tumango. Okupado pa rin ako sa pagluluto. I don't even know how to chop vegetables. Tukok pa kaya? Agad-agad ko namang kinuha ang cellphone ko at nag-text kay Jennifer ng palihim. Hey, help me naman oh. I don't know how to cook. Sinend ko agad to kay Jennifer. Don't use cellphone during your work. Malamig niyang wika, kaya napatingin naman ako sa kanya. Ahem, sambit ko. At kinakabahan ako na aminin sa kanya na hindi ako marunong magluto. I didn't know how to cook, sambit ko. Di ako makatigid sa kanya. Nakayuko na ako ngayon dahil nahihiya ako. Natatakot din ako na baka ma-fire ako. What? Takang tanong niya at agad siyang lumapit sa akin. So bakit ka nila hinire dito? Sambit niya habang naka-poker face pa rin. To mop the floor. Wika ko naman habang nakayuko pa rin. Why I'm so takot to this guy? I don't want to be a pet of someone pero kakaiba to eh. Nakakatakot ang aura at pananalita niya. Iangat mo yung ulo mo. Maotoridad niyang wika. Wala naman akong nagawa kundi sundin ang iniuutos niya sa akin. Ayokong mawala ng trabaho dito and I realize sobrang hirap mag-work nang hindi mo alam kung anong dapat mong gawin. I want chicken adobo. Start now. Maotoridad niyang sambit dito habang nakatingin sa akin sa mga mata. Napalunok naman ako nang wala sa oras pero hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. We'll say what you need to do and just follow it. Huwag kang tatayot, tatanga-tanga lang dyan. Wika niya naman sa akin. Kiniyom ko naman ang kamay ko dahil sa sinabi niya sa akin. Ganun ba ako katanga? Cut the chicken. Kailangan yung katamtamang laki lang. Not too big, not too small. Wika naman niya sa akin. Agad-agad ko namang kinuha ang manok at agad tong nilagay sa chopping board. Nanginginig ako habang tinitingnan ang manok at kinuha ko ng kutsilyo saka ko'y tinutok sa manok. What am I going to do? Nalilito ko kung lalakasan ko ba ang pag-cut o ano ba? Don't tell me hindi mo rin alam kung paano maghiwa ng manok, sambit niya. Napatingin ako sa kanya at umiling. Naiiyak na ako dahil hindi ko alam ano ba ang dapat kong gawin. Napasabunot na lang siya sa buhok niya dahil sa pagtango ko sa kanya. You're not kidding, right? Sambit niya naman sa akin. Nagbibiro ba ako sa lagay kong to? Hindi. Wika ko naman habang kinakabahan. Step aside at huwag kang aalis sa gilid ko. Diyan ka lang at manood ka sa gagawin ko. Wika naman niya sa akin. Tumango naman ako at tiningnan ang ginagawa niya. Hiniwa niya ng super smooth ang manok. Follow it. Naka-poker face niyang sambit at ibinigay sa akin ang kutsilyo. Dahan-dahan ko naman tong kinuha at sinimulan na ring hiwain ang manok pero iba yung nahiwa ko. Shit! Sambit niya at agad kumuha ng tissue tsaka niya ito nilagay sa kamay ko. Bakit ikaw pa yung na-hire? Ang dami namang deserving dyan. Reklamo niya. Wala naman akong pinakitang emosyon dahil nakatuon ang utak ko sa sugat ko. Sorry, yan na lang ang nasabi ko habang nakayuko. Kinain ko na ang pride ko. Ubos na ako. Pshh! Bakit ba kasi ganito ang naging trabaho ko? Nilagyan niya ng band-aid ang kamay ko at matapos na ito ay agad na siyang tumayo. Just watch me, how to cook food? Wika naman niya sa akin. Tumango naman ako dahil wala na akong choice. Agad-agad akong sumunod sa kanya. Hindi niya ako tinitingnan kaya hindi na ako sumagot sa kanya. Just put the oil at ang unang mong lulutuin yung manok. Dapat medyo brown siya. Sambit niya naman sa akin. Tumango ako bilang tugon sa sinabi niya sa akin. Bawat ginagawa niya, ina-explain niya sa akin. Nasisiyahan ako sa ginagawa niya dahil natututo ako. Chef ka ba dati? Wika ko naman kay Apollo. Napatingin naman siya sa akin at bigla nag-iba ang mood niya. Huwag ka na lang magtanong ng kung ano-ano dahil wala naman akong panahon na sagutin yan. Wika naman niya sa akin. Bigla naman akong napatahimik dahil sa sinabi niya sa akin. This is the chicken adobo. Wika niya at nilagay niya sa lalagyan ang niluto niya. Amoy pa lang nakakagutom na, kaya't natatakam ako sa niluto niya. May chef kami pero hindi ganito ang pagluto niya ng adobo. Mas nakakatakam yung niluto niya ngayon. Agad naman siyang kumuha ng kanin at agad niya rin itong nilagay sa lamesa. Nagsimula na rin siyang kumain at nakakatakam lalo. Tumalikod na lamang ako habang nilulunok yung laway ko. Walang yan naman. Kumain pa talaga siya sa harapan ko at ang bango pa ng ulam niya. Hey, sit here. Wika naman niya.
habang tinuturong isang bakanting upuan. Agad naman akong umupo at nag-expect ako na baka hatian niya ako sa ulam niya at sa kanin niya. Pero hindi pala. Agad-agad niya itong kinain ng mabilisan. Ang sarap! Wika niya habang nakangiti sa akin ng malapad. Ano bang ginagawa niya? Bigla ko namang naalala ang isang gabing yon. Damn! Bigla kong sambit kaya bumilog na naman ang mga mata ko dahil sa sinabi ko. You're drooling. Wika niya sa akin habang natatawa. Bigla ko namang pinunasan ang laway ko nang dahil sa sinabi niya sa akin. Just kidding, sambit niya sa akin. Kaya kumunot ang noo ko nang dahil sa sinabi niya. Papansin, biglang sambit ko. In your dreams, wika niya naman sa akin habang naka-poker face. Iiling-iling naman ako dahil sa bilis ng pag-switch ng mood niya. Parang babae lang na minumuod swing. Eat this. Baka kasi masama na ako sa paningin mo, sambit niya. Tinignan ko naman ang isang slice ng manok na itinira niya. Ano ang tingin niya sa akin? Aso? No, thank you. Sambit ko naman habang pinipigilan ang sarili ko na matakam ng gusto sa chicken adobo na niluto niya. Agad naman niya itong kinuha at agad niya itong inilapit sa akin. Yung amoy na masarap na niluto niya ay sobrang nakakatakam. Ayaw mo pa rin ba? Wika naman niya habang inaasar ako. Umiling naman ako at pumikit. Ilayo mo sa akin yan. Walang gana kong sambit. Okay, papakain ko na lang to kay Itchy. Wika niya at agad naman niya itong inilayo. Binuksan ko ang mata ko. Nang makita kong nilalagay niya na sa kainan ng aso, hindi ko mapigilan ang sarili ko. Bahala na. Wait! Sigaw ko. Tumingin naman siya sa akin nang nakangiti. I will eat it. Wika ko naman. Gusto ko na lang samparin ang sarili ko dahil sa ginawa ko. Shit! Wala na. Napahiya ko na naman ang sarili ko.